Kakapasok lang, breaking news na shock lahat. Pascual nag-resign na, PBBM nagulantang VP Sara. May nag-resign na naman mga katunay. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nagugulat ako sa resignation kasi ito si Pascual. Ito yung mga unang ito yung mga unang nilagay diyan sa posisyon, no? Tapos ito kasama si Jokno, yung magaling na Jokno. Si Pascual at si Jokno, sila yung mga unang tao na inappoint at saka sila yung mga pinupuri ng mga dati yung mga dilawan na na mga kritiko ni BBM. Yan mga pinupuri, yung mga economic team ni Marcos, okay. Magaling ang economic team. Yan yung mga magagaling na economic team. Wala na ngayon. ano po ang ibig sabihin nun? Pag magaling ka, hindi mo matitiis eh. Ako, yun yung yun ang pananaw ko. Pag ikaw magaling na tao, hindi mo matitiis yung kalakaran sa loob. Kita mo, wala silang pangapaliwanag. Sus, Mariusip. Sa atin kasi hindi na bago yan eh. Di ba? Para sa akin, hindi na bago yan. Di ba? Lahat talaga ng magagaling, no? Lahat ng matitino, doon na tayo, is lahat nawawala. Kundi tinatanggal, nagre-resign. Yun ang nakakapagtaka eh. Magaganda naman yung record nilang pinapakita, pero bakit? Bakit sila tinatanggal? Or matagal na sila na ganon, magaling, pinupuri sila, bakit sila nagre-resign? 'Di ba? So ang ibig sabihin kung sila ay nagre-resign, meron silang nakikita na hindi maayos na kalakaran o pamamalakad. Kasi kung maayos ang nagiging pamamalakad doon sa loob, is hindi para mag-resign sila. 'Di ba? At kung maayos naman ang kalakaran din sa loob, at ginagampanan din naman nung mga tao na tinanggal ang kanilang tungkulin ng maayos, bakit sila matatanggal? 'Di ba? Yun ang nagiging yun ang nagiging pangit, 'di ba? Nawawala yung mga mahuhusay, nawawala yung dapat na mas pagkatiwalaan, ang pumapalit yung mga ewan. Yun ang nakakainis eh. Yung mga pumapalit. Kasi kapag ikaw diretso ka talaga, no? Kapag ikaw istapat ka sa tungkulin mo. 'Di ba? Pag meron ka talagang nakikitang hindi maganda, hindi mo matitiis 'yon. Pero kung pera-pera lang ang laban, ganyan lang, posisyon lang, gusto ko lang magkaroon ng posisyon, pera-pera lang 'to, ganito, ganyan. 'Di ba? Hindi ka aalis kahit anong nakikita mo. 'Di ba? Pikit mong tatanggapin lahat 'yon. Magbubulag-bulagan ka, pero kung ikay tapat sa tungkulin, hindi mo kayang magbulag-bulagan sa kung anong nangyayari. Ngayon, ano yung nakikita nila doon kung bakit sila umaalis o nagre-resign? 'Di ba? Yun ang katanungan. Lahat. Walang malilinaw na paliwanag kung bakit magre-resign. Ito si Pascual. Abangan natin, no? Kung baka pagkatapos ng magsasalita na rin. Katulad ni BP Sara. Ay, teka nga pala. May sinabi si BP Kung Sara. tutuusin talaga para sa akin, mahuhusay sana yung mga tao sa administrasyon noon. Oo, okay sana eh. Kung sila. Kaso nung nawala sila, nung napalitan sila ng mga ewan kung mga alitap-tap na yun, is nagkaganyan. Nagka-leche-leche. Hindi mo alam kung ano na nagiging takbo. Pero kung hindi sila napalitan at nandoon pa rin sila, naku, maayos sana yung administrasyon ngayon. At hanggang ngayon, buo pa yung unit team na yan. Wala eh. Ang mga napunta ron, yung, di ba, sa akin, sa opinion lang, at naririnig din naman natin sa iba, yung mga napunta dun, puro takam na takam. Di ba?
takam sa kapangyarihan. Kumbaga, sinasamantala nila na si PBBM ang presidente. Siyempre, samantalahin na nila yan. 'Di ba? Hanggat presidente si PBBM, ito yung hinahabol natin dyan eh. 'Di ba? Nasa katungkulan siya, kailangan, habang nasa katungkulan siya, makatakbo tayo at endorsohin niya tayo. 'Di ba? Gawin niya lahat para manalo tayo. Parang ganun eh, parang ganyan. Kasi kapag bumaba na si PBBM sa pwesto, magpapalit ang administrasyon. Maaaring iba yung manalo. Pag iba yung nanalo na hindi nila kabagang, ay di wala na naman sila sa eksena. 'Di ba? Magsisisip-sip na naman sila kung sino yung mananalo. Ganun yun. 'Di ba? Kaya hanggat maaari, nandiyan dyan si PBBM, samantalahin na natin yung panahon. 'Di ba? Baka sakaling makontrol sa darating na eleksyon, syempre si PBBM naman yung nakaupo eh. 'Di ba? Parang ganun eh. Masyado silang sumasandal. Pero maling taktika po 'yun. 'Di ba? Ang taktika na naman ang masasabi natin, mali 'yun kung may ganun kayong pag-iisip. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo lagi, imbis na diyan kayo magpalakas kay PBBM, no? Dapat magpalakas kayo sa taong bayan. Oh, totoo 'yan. Taong bayan ang magdedesisyon kung uupo kayo sa posisyong gusto nyo o hindi. 'Di ba? Kahit magpalakas kayo sa lahat ng mga partido na nandiyan, nakasama nyo, malalakas na partido, wala pa rin yan. Kung ayaw ng tao sa mga yan, wala kayong magagawa. At kung ayaw ng mga tao sa inyo, wala kayong magagawa. Mas malaki ang bilang ng taong bayan kaysa sa mga yan. 'Di ba? Kahit sabihin niya na ikampanya kayo ng mga partido na yan, magdamag kayong ikampanya. Oo, yung mga tao. Sige, boboto namin yan. Pero sigurado ba kayo? 'Di ba? Iba ang salita sa gawa. 'Di ba? Alam nyo ba, nababasa nyo ba yung mga isip nila? Kung talagang susundin nila yung gusto nilang mangyari, gustong mangyari nung nag-i-endorso sa inyo. Ha, 'di ba? Dapat dito is mas pagtuunan nyo ng pansin yung taong bayan. Dapat sa kanila kayo nagpapalakas, hindi sa mga yan. 'Di ba? Kulang kayo sa tactics eh. Kita nyo ang mga Duterte. Binabanatan nyo ng binabanatan, kinakasuhan nyo ng kinakasuhan, pinaparatangan nyo ng pinaparatangan, pinagtatanggol naman sila ng taong bayan. At mas lalo silang umuugong at lumalakas sa taong bayan. 'Di ba? Yun. Hindi nyo pa ba nagigets? Pare, na tinatanong nyo ano dahilan ng resignation, di ba? Nagtataka ako sa hindi si Kalida parang parang sasakit. Nagtataka ako sa media natin. Sabi ni BP Sara, siya pa nagsabi kinakailangan upuan natin 'yan. Bakit kaya wala nagpa-schedule na upuan 'yan? Dapat 'yun yung pinag-iisipan niyo, no? Ibang uri talaga 'tong media natin. Anyways, so lahat po ng mga alam nating matitino sa cabinet official dito sa gobyernong ito. Yan, kaya yan sila recto natira. Yung mga katulad nila, yun na nawawala, nakakapanghinayang. Ito ni Pascual. DTI yan eh. Department of Trade and Industry. Po siya, malaking bagay po yan. Tapos, purim-puri pa nila dahil sa ekonomiya. Hindi ko alam kung bakit po sila nag-resign. May hinala lang tayo. O makukonclude natin na hindi naman na si Tugade naging cabinet official Baka ni Pangulo. mamaya nasasawa na siya sa posisyon niya, di ba? Hindi natin alam eh. Hihintayin pa natin yung sagot ni Pascual kung bakit. Marcos eh. Magkakaroon lang tayo ng konklusyon na pag ikaw ay totoo, kulit naman ito na argo. Yung pinag-uusapan lang natin yung mga magagaling na cabinet official ni Pangulong Marcos. Hindi po si Duterte, Marcos lang po. Yung resignation nila kay Marcos na eh. Hindi naman kay Duterte. Anyways, yan lang po yung balita natin. Malalaman din natin yan. Marami namang may bobwit eh. Subaybayan natin kung ano yun, kung bakit siya umalis. Marami namang may bobwit. Makikibobwit na lang tayo. Bakit nag-resign? Hindi kasi doktor. Hindi kasi doktor. Yan po ang problema pag mga panay politiko yung nilalagay natin. Yan yung sinabi ni Duterte. 'Di ba? Para ka maging matagumpay.
yung mga politiko, merong mga department yan na dapat, yung mga pangmatagalan, katulad ng mga economics, may kinalaman sa ekonomiya, no? Dapat yan, mga hindi politiko nilalagay dyan. Kaya si Tatay Digong mahusay. Akalain mo na pamura-mura lang, no? Pero may esensya ng pamumuno eh. Anyways, may nakita lang ako rito. Ito po, yung si Pangulong Marcos nagmi-meeting, nakalagay, trabahador. Si VP Sara naman may picture, nasa picture siya ng mga maisog dun sa Germany. Reklamador. Alam nyo, no? Bihira, hindi ko nakitang nagreklamo si VP Sara eh. Ang tagal niya po na reklamador po ba? Ang ibig sabihin ng reklamador, iba yung reklamador sa matapang, di ba? Ang reklamador, may trabaho ka, hindi ka nagtatrabaho, reklamo ka na reklamo. Ang mga reklamador, yung mga makabayan black, panay reklamo yung mga yan eh. Si VP Sara, Sandali. Parang yung sinasabi nila, reklamador si VP Sara. Ako din, Sir Badong, no? Wala akong nakita, no, na nagreklamo si VP Sara. No? Parang engot yung nagsasabing reklamador si VP Sara. Tinitirya na nga siya, una pa lang, binibirya-birya na siya, binibira-bira na. Narinig ba natin siyang nagreklamo? Di ba? Yung pondong hinihingi niya, yung confidential fund na yan, hindi niya nakinuha eh. Nagreklamo ba siya? Di ba tahimik lang siya? Tapos, gusto niya sa defense, di ba? Defense. Yung binigay kay Gibo. Di ba gusto ni VP Sara yon? Hindi sa kanya binigay, nilagay si VP Sara sa DepEd. Nagreklamo ba siya? Hindi siya nagreklamo. Doon pa lang tinanggap niya yung trabaho sa DepEd kahit wala siyang sapat na kaalaman doon. Pero ginawa niya naman lahat para magampanan niya yung tungkuling binigay sa kanya nang hindi nagrereklamo. Kung iisipin nila, ba't umalis si Sara Duterte sa DepEd? Ang ibig sabihin talaga, ayaw niya siguro talaga doon. Alam nyo, hindi naman siguro tatanggapin ni VP Sara yan kung hindi bukal sa kalooban niya. Kahit ayaw niya siguro yung posisyon na yun, yung ano na yun, trabaho na yun, is tinanggap niya ng bukal sa kalooban niya. Kasi gumawa siya ng mga di ba? Mga magagandang inaiwan niyang, di ba, kalakaran doon. Gumawa siya ng ganun, hindi niya pa rin pinabayaan yung trabaho na yun. Ginawa niya yung tungkulin na inatang sa kanya, na hindi siya nagrereklamo. Kaya naman siya umalis doon. Sino ba naman ang tatagal sa ganyang ginagawa sa kanya? 'Di ba? Doon nga lang sa pondo. Sa pondo niya na hinihingi, hindi binigyan eh. Lalo pa kaya yun, na nasa DepEd siya, na mayroong ganitong problema. Paano kung lalapit siya ng pondo para sa mga estudyante, sa eskwelahan, sa mga teacher? Magagawa siya ng tulong doon. Sa tingin nyo ba, bibigyan siya? Susuportahan siya? Siyempre, hindi. 'Di ba? Madadamay pa yung mga teacher. Madadamay pa yung mga eskwelahan, mga estudyante. Pati sila mahihigpitan. 'Di ba? Ang ginawa ni VP Sara, umalis siya doon sa DepEd para hindi na madamay yung mga dapat madamay pa. 'Di ba? Ganun ang ginawa niya. Ayaw niyang may madamay na iba sa problema nila. Nakita ba nating nagrereklamo siya? Ngayon nagsasalita siya, syempre. Karapatan niya nang magsalita ngayon. Kasi nga, sinasabi niyo dati, no comment lahat ang sagot niya. Siyempre, no comment siya noon dahil nandiyo doon siya sa administrasyon. Nasa gabinete siya. Ngayon, nagsasalita na siya. Meron pa nga nagsasabi, naku, bakit maging presidente yan? Kasi puro no comment ang sinasagot. Natural nga po, nandoon siya sa gabinete. Kung ano man ang gusto niyang sabihin, kahit inis na siya, hindi niya pwedeng sabihin dahil nandoon siya. Nandoon pa rin yung respeto niya sa presidente kahit papaano. Ngayon wala na siya sa gabinete, di ba nagsasalita na siya? Pero in a proper way, sa maayos na pananalita. No? Hindi naman natin siya nadidinig na nagrereklamo. Nadinig ba natin siya na, etong mga walang yon to, ginawa sa akin, ganito, ganto, ganyan, pinaratangan ako ng ano, magdinakaw, ganto, kami pamilya ko, ganto, ganyan. Narinig ba natin siyang gano'n, na naging mahadera siya? Hindi, di ba? Kaya wala akong makita
na reklamador si VP Sara Duterte. Wala akong nakita eh. Ngayon, yung nagsasabing reklamador siya, baka tulog ka. Para hindi po siya reklamador. No? Binabalatuban nyo eh. Matapang siya. Binabalatuban matapang. nyo. Tapos gusto nyong gawin, huwag siyang umimik. Magkaiba po yung reklamador sa malaki yung diferensya ng Gustong gawin, wag umimik, no? Nung hindi siya umiimik dati, gusto umimik siya. Ngayong imik siya ng imik, ayaw naman siyang paimikin. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, no? Sala sa init, sala sa lamig. reklamador ka. Ibig sabihin ng reklamador, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Yes. Panay ka lang reklamo. Yes. Never po naging reklamador si BP Sara. Eh kahit naman yung tinanggalan siya ng security, hindi naman siya nagreklamo eh. Sabi niya, kaya niyang mabuhay ng walang security, okay lang sa kanya. Siyempre, iba nag-aalala sa kanya, gustong bigyan siya ng security. Hanggang sa kung sino gusto magpresenta ng voluntary. Nagreklamo ba siya doon nang tinanggal siya ng security? 'Di ba? Nagagalit lang siya sa ginawa na ano ba 'yon, yung surveillance pa siya. At dinadamay pa yung hindi dapat idamay yung mag-anak niya. 'Di ba? Grabe, Vice President tapos ginaganon. Aba, syempre doon may karapatan ka ng magreklamo. Iba na 'yon. Hindi dapat pati yung presidente ginaganon nyo rin. Patakin nyo, Vice President, ginaganyan nyo. Ano tingin nyo sa Vice President natin? Masamang tao? Terorista? Diba? Grabe. Grabe. Anong nireklamo niya sa ano? Sa pagiging vice president niya? Wala siyang nireklamo. Dapat iba, wag tayong sumunod dito. Sa mga propaganda na to. Trabahador daw si BBM. Eh, trabahador pala, bakit tayo nasaan yung trabaho nyo? Bakit tayo binaha? Di ba? Alam niyo, dami po. Ngayon, hindi po siya nagreklamo sa DepEd. Kailan po siya nagreklamo sa DepEd? Wala po siyang reklamo. Yes. Tinanggalan nyo nga ng confidential fund. Eh. Yun ang sinasabi ko. Sumagot siya. Pero hindi siya nagreklamo na hindi na ako makakapagtrabaho dahil wala akong confidential fund. Wala pong Si ganun. BP Sara naman, ginagawa nyo si Cayetano eh. Si Cayetano, alam ko, yun puro reklamo. Yan nga, sinasabi si kanina ni Sir Badong, yung mga Makabayan Black. Yan, puro reklamo yan. Si Castro, si Manuel, yan, mga reklamador yan, araw-araw. Reklamo ng reklamo. Si Honti, reklamo, di ba? Alam nyo, kung alam nyo ang ibig sabihin ng reklamo, nung reklamador, hindi si BP Sara ang makikita nyo. Siguro hindi nyo alam yung ibig sabihin ng reklamador. Kaya nakikita nyo si BP Sara. Yung nakikita nyong galaw kay BP Sara, akala nyo reklamo na. Pero kung ikaw naman, may alam kang tao, di ba, malawak ang pag-iisip mong tao at nakakaintindi ka, no? May isip mo bang nagre-reklamo si VP Sara? Kahit kailan, di ko nga nakitang nagreklamo yan eh. Diyos ko naman, matitindi na ginagawa sa kanya, hindi pa rin nagre-reklamo. Trabahador po. Imposible po yun. Si PBBM daw, trabahador. Lagi kang hinahanap. Trabahador, baka anong uri ng trabahante ka? President. Trabaho naman, presidente. May trabahador, trabaho. Ng gobyerno o pinuno ka ng gobyerno. Kung kailan bumabaha, tsaka ka lang magmi-meeting. Hindi mo kami At least may trabaho. kapabilib. Pwede yan. Yung mga monstra nyo na turo-turo, wala yan eh. Nagawa ko na. Nagawa ko na nga yan. May award pa ako. Yung pagpo-project po, iba po yung pagpo-project. Ang mapapabilib nyo na. Nagawa ko na nga yan. Nagka-award pa ako. Projection eh. Di ba? Hindi po yan. Ang tunay na trabaho sa ayon na rin kay PRRD. Pasensya na kayo kung bakit tayo May nakikita naman trabaho. Tinatrabaho yung mga Duterte. Yung trabaho. Yun yung nakikita ko talagang trabaho.
ang trabahuhin ng mga Duterte. PRRD ng PRRD. Yun talaga idol natin. Ang tunay na trabaho, may paparating na bagyo, 2 to 3 days, handa na lahat, naikasan na lahat. Naikasan na. Meron ng dumating, bumahaman o hindi, meron ng mga, hindi nga May natin mga alam kung nakahanda gaano na. karaming ulan. Di ba? Sa totoo lang, hindi natin alam, wala tayong ideya kung gaano karami yung ulan. Samantalang nare-report na UP yan, na alam ko meron na tayong sistema dyan Dati, typhoon signal number lang. Dati ang sinusukat natin sa Pag-asa, hangin lang. Kaya merong destructive na bagyo na walang baha. Kasi winasak yung dinalaw, winasak lang. Pero yung ulan ngayon, meron ng yellow, merong orange, iba-ibang kulay. Ilan litro ng tubig yung bubuhos diyan. Kaya hindi kami bilib nung nasa kasagsagan na ng baha, nagmi-meeting. Wala yan. Dapat sa umpisa pa lang talaga pinaghahandaan na nila. 'Di ba? Ang nangyari pagkatapos nun saka nagmi-meeting. Kumbaga marami ng tirikang mata saka sila magpaplano. No? At saka dapat ngayon habang maaga is inaasikaso na nila yan. Yung sinabi ni PBBM doon sa SONA na flood control. O yan naranasan na ng baha ang ng mga taong bayan yan. Ngayon, dapat ngayon kilusan na nila yan. Anong dapat nilang gawin? Habang maaga pa. 'Di ba? Syempre hindi natin alam yung panahon, 'di ba? Ngayon may mga high tide pero sa ibang lugar hindi naman talaga ngayon lumulubog dahil wala namang kasamang bagyo. Paano kung wag naman sana kung maulit na naman? Dapat is pinagpaplanuhan nyo na yan at ginagawa nyo na yan. Kinikilusan nyo na ngayon yan. 'Di ba? Wag tayong puro plano. 'Di ba? Gawin na ngayon para maging safe na lahat ng mga kababayan. At matupad talaga yung sinabi sa SONA na yung 5,000 flood control, ganyan. Ayos na, 'di ba? Ganun. na namin yung Duterte. Yun ang problema ni PBBM. Yun talaga ang problema niya. Hindi siya makapag-project. Kasi nakakita tayo ng totoong naglilingkod yung mga Duterte. Yun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun na natunghayan natin at binigyan ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.